people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Nanghihapon na mo tanan. Kaon mo, matulog mo ha. Dili magpulaw-pulaw. Makita natin tatay. Hari tay. Happy Father's Day tay. Yan, ayusin natin. Happy Father's Day tay. Hi ma'am. Good morning. Ayan mga bayan, update tayo. Nandito tayo ngayon sa may sa bahay ni Tatay Digong at ibigay natin ito. I-greet natin siya ng Happy Father's Day kay tatay. So nakakapanibago mga kabayan, no? Nung dati ang daming tao dito nagpumipila. Ngayon sobrang tahimik na mga kabayan, no? It's a normal na siya, no? Homeowners or subdivision. Talagang hindi nagaya dati, pero nandun pa din yung mga nakapirma, oh. Kaya update lang tayo bilang papupugay, no, sa ating dakilang tatay, no? Yung tatay ng sambayan ng Pilipino, si former President Rodrigo Roa Duterte. Sad to say, until now napakabagal yung sitwasyon, yung development hingga dyan sa ICC, hoping na itong si Chief Prosecutor, itong si Karim Khan, kasi nga nagpatong-patong, gaba na ngayon, Meresi, nagpatong-patong na po yung kaso niya, no? Unang-una dahil doon sa pagsampa nila ng kaso laban kay President Putin ng Russia. Ngayon mukhang nakarma, no? Siya pa ito ngayon ang kinasuhan na in absentia na pwedeng makulong kasama ng mga opisyalis diyan, at ngayon suspendido siya bilang lawyer, no, bilang abogado. So possible na pwede talagang ito yung development. So pwede talagang mabaklasan ng ng pagiging abogasya. Ito po yung sitwasyon ngayon dito. Update ko lang po kayo. Ito po, ang bahay ni Tatay Digong. Ayan. Kaya dinalaw natin bilang pagpupugay ba. Bigyan natin siya ng isang maligayang Happy Father's Day kay Tatay. Nakakamiss kasi yung last natin na nakita siya, yung last na statement niya. Yung sinabi niya na I'm heading to The Hague. No, saglit muna sila sa Dubai, din diretso na sa The Hague. So yun lang po yung makita nating tatay. Hari tay, Happy Father's Day tay. Yan, ayusin natin. Happy Father's Day tay. Ayan lang po yung maibibigay ko talaga sa yung regalo or isang pagkilala ng isang dakilang ama ng bansang Pilipinas. Talagang ang dami nyo pong ginawa, no? Ang dami nyo pong proyekto pagdating sa build. At yung plataforma mo na War on Drugs, sa kabila ng ang dami pong sumang-ayon, ang dami pong nabago yung buhay, pero ikaw po tay ang talagang pinupuntiryan nila at sa pilitang kinidnap. Nais ko lang magpasalamat tay dahil ginawa nyo po ang lahat, no, para mapabago lang yung bansang Pilipinas natin. Ayan, ito po yung
yung mga sign, mga signature dito. Andito pa yung pirma. Update lang tayo bilang papupugay kasi Happy Father's Day. So ayan, kita nyo mga kabayan, no? So nandito po, no, ang mga pirma dati, no, nung nandito pa tayo sa bahay ni Tatay Digong. Ito po yung pirma ng ating mga kababayan natin na talagang nagbigay ng kanilang suporta at pagdarasal kay Tatay Digong na siya po yung makauwi, no? Buti hindi na mabasa itong stand ni Tatay dito. Ayan. So wala naman yung pag pinagbago, yun lang. Binigyan lang natin siya ng ano lang, no? Parang na gusto ko kasing sabitan siya kasi nga nakakamiss. Tsaka Father's Day naman, lahat naman po ginawa ni Tatay Digong para sa taong bayan, para sa ating Pilipino, no? Kaya nakakalungkot lang until now wala pa rin si Tatay, and hoping, no, na yung development mapabilis kasi sa November yata yung ano niya, yung hearing niya dyan sa ICC. Then hopefully maging maayos si Tatay, maging malakas lang, no? Maging malakas lang siya at tatag lang tayo, talagang malalagpasan din natin ito kasi kami naniniwala kami na kayang-kaya mo yan at makakayanan natin yan sa pagdadarasal natin mga kababayan Pilipino. At si Tatay naman alam ko yakang-yaka pa niya yan, no? Kayang-kaya pa na ni Tatay Digong yan, no? Ang atin lang dito is nakakamiss kasi nga wala na tayong update sa kanya, hindi na natin nakikita siya kung ano na yung itsura niya, kung payat ba siya or medyo tumaba ba siya, yung buhok niya ganun pa din ba or laging long hair ba siya, hindi na natin alam. Tsaka nakakamiss yung isang Rodrigo Roa Duterte na alam niyo yung pag magbibigay siya ng kanyang statement, talagang mayroon ka talagang makukuha mapupulutang aral, no? Kasi si Tatay Digong prangka, may komedya, pero pagdating naman sa seryosong pinag-uusapan, walang makakatalo kay Tatay Digong. Lalo na ngayon, ang dami po nangyayari sa bansa natin. Ang presidente natin talagang wala no? Wala ka talagang makukuha sa kanyang direktang yung bang kapanipaniwala, yun bang hahangaan mo yung presidente mo, wala no? Kita niyo nung nangyari po yung kay Rene Baterbonia, di ba walang mensahe ang presidente natin diyan, wala siyang statement o hindi siya nagpalabas ng kanyang as a president, wala talaga kasi namatay, nagkaroon ng tanong na kung nalunod ba. Ngayon nagkaroon na ng investigasyon sa CIDG na may hindi aksidente, so dapat may managot at dapat meron talagang boses ang presidente dyan. Kung si Tatay Digong yan, talagang mayroong sasabihin si Tatay, magsasalita talaga yan, gaya ng pangyayari kahapon, diba? Isang estudyante, batang-bata pa, minor de edad pa, namamaril sa mga kapwa niyang mga estudyante. O ilang katao namatay? 3, 4 na daw ngayon ang namatay. O ano nang nangyayari? May narinig ba tayo kay Bongbong Marcos? Wala din. Kasi ang bagal nga gumalaw, hindi nga siya hindi siya tipong pang-presidente na talagang ora-ora na maaasahan mo. Mukhang delay siya lagi, no? Delay yung mga reaction niya. Kumbaga presidente kasi dapat on time kay lagi, hindi po pwedeng nadidelay ka. Ngayon eto po, kaya saludo tayo kay Tatay bilang pagpupugay, bilang pag-alala sa kanyang mga nagawa sa bansang Pilipinas, sa pikikipaglaban, no, sa mga durogista, lalong-lalo na itong mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Tanga si Tatay lang ang talagang matapang. Lahat ng mga adik, lahat ng mga negosyanteng mga drogista sa droga, si Tatay Digong lang nakakagawa niyan. Kung ma-remember natin, hindi po biro na ipatawag mo lahat itong mga gunggong na mga drogista na to. Hindi po madali yun na papuntahin sa Malacanang lahat ng mga involved dyan, negosyante ka man, politiko ka man, police ka man, ex-marines ka man, whatever ganyan. Pag ikaw ay involved sa droga, talagang mananagot ka at wala kang takas sa batas. Yan si Tatay. Kaya maraming salamat talaga, Tay. At mga kabayan natin, update ko na lang po kayo. Ito na po yung sitwasyon ngayon dito, no? Yung dating nakikita nating isang simpleng homeowners lang association, nandito ngayon si bahay ni Tatay Digong.
ganun pa rin po, walang pinagbago, still same pa din. So walang pagbabago dito, same lang. Kung ano yung nakita natin previously, ganun pa din. 'Di ba? Oh. So walang pinagbago po dito, wala pong update, walang ganun pa din, no? Kung nakikita ninyong gate na 'yan, ganun pa din yung gate, no? Oh, medyo maluma na nga yung ano niya, bubong niya, oh. Medyo maluma-luma na. Ay, naku tay. Kaya lagi-lagi po tayong magdadasal mga kabayan, no? Patuloy lang po yung dasal natin na sana'y makauwi pa si tatay. Alam ko malalagpasan lahat ito kasi 2026 na ngayon, mag 2027 na. So natapos na tayo sa first half ng taong ito. First half na kung saan walang ginagawa, puro bangayan sa flood control issue, iskandalosong mga pagnanakaw nilang mali-malita. Walang nangyayaring build or build better more projects, wala. Walang nangyayaring classrooms improvement, development sa mga bagong patayo ng mga building sa loob ng sa isang paaralan. Wala ka makikita. Lumalaganap ngayon ang talamak na droga, maraming patayan, maraming riot, maraming drogista, maraming mga addict na gumagala sa social media, lalong-lalo na sa Facebook. Ang daming problema sa bayan na hindi nasusolusyonan. Tumataas ngayon ang bilihin ng bansang Pilipinas, yung inflation rate, yung gasolina, yung mahal na mga bilihing isda, karne, gulay at iba pa mga kababayan natin. Hindi po yan a-address at lalo pong lumaki ang ating utang kung saan walang ginawang proyekto ang administrasyon ito ngayon. Walang update si Auntie Claire Castro. Alam niyo ba kung ano lang in-update ni Auntie Claire Castro? Yun lang yung mga marites. Yung mga issue ng flood control, pinagtatakpan nila. Ang sabi-sabi, safe na yung Pilipinas. Ang sabi-sabi, bumaba na daw yung bilihin. How come naging bumaba? So yun po yung update natin mga kabayan. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. Yan po, na-update ko na po kay Tatay Digong dito sa bahay niya. Yan, nabigyan din natin siya ng kanyang bilang pag-alala lang, Father's Day. Kasi dakilang ama to ama ng bansang Pilipinas. Ang dami niya pong ibinigay sa ating karangalan. Hindi ko na po isa-isahin. Basta ikaw lang po, Tatay Digong, ang pinaka-the best na presidente sa history ng Pilipinas.